Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Ako po muna ay magpasalamat po bago ako magpadikod. Mayroon po tayong pinadala pong napakaganda po, legit markers po, treasure marker ng ating katiits po. Ito ay nagpapatulong sa pagdikod at sa pag-aanalisa mga katiits. So mamaya po ay ate pong tulungan po ito mga katiits. Okay po, ako mo muna po ay magpapasalamat po sa ating lahat po, na lalo na sa aking mga subscriber, followers at sa mga viewers po. Thank you so much sa walang sawang pagsubaybay at sa panonood po ng aking YouTube channel po na ito po ay maliit pa lamang. Alam ko po, please help me to grow. Alam ko naman hindi niyo ako pabayaan, mga katiits po, aking mga viewers, aking subscriber as followers mga katiits. So sa pagdidikod po mga katiits ay hindi ko sinasabi na 101% na ito ay matutuwi po natin. Isa pa rin mga katiits na nakatulong pa rin mga katiits yung mayroon kang metal detector and gold locator mga katiits. Bagamat kahit papano ay ito po ay marunong ka magdikod at ito ay minsan ay yung mga simpleng mga aruhid, mga markers ay kayang-kaya naman idikod at hindi na po pwedeng gamitan ng treasure hunting equipment like metal detector ang gold locator mga katiits. So po, marami po nagtatanong po saan pwedeng ipadala po ang mga treasure symbol, signs, and markers. Pwede nyo po ipadala po o isend po sa aking Facebook page, profile Alejandro Sanchez. Yung nakasid po ako doon, yung profile ko, naka-sunglasses po ako doon. Naka-sunglass po. So, medyo para maiba kasi marami pong Alejandro Sanchez po na lumalabas po na katulad po ng aking pangalan. So, pwede po kayo magpadala doon ng mga treasure marker, signs, and symbols para matulungan po ng pagdikod at sa abot kong makakaya, pwede kong tulong po sa inyo sa pag-analisa po ng mga treasure items po mga katiits, signs, and symbol. So ito po mga katiits, muli maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsubaybay at ito'y ang aking itong YouTube channel ko ay tema ko ay decoding and analyzing sa mga treasure symbols, mga treasure sign and treasure markers mga katiits. Okay po, tuloy na po tayo sa pagdidekod. So ito pong mga katiits ay isa ng mga spook hole. Mayroong 5 butas po na naka-engrave po mismo sa itong stone marker mga katiits. So ito po ay ate pong ititingnan po kung ano po yung mga kanyang anggulo po na pwedeng saan po yung mga arrowhead o mga naka-engrave pa na mga sign and symbols po na pwede po nating guide. Pwede po nating guide doon po sa item mga katiits. So ito po mga katiits, tingin ko yung hindi naman gaano kalakihan sa stone marker na ito mga katiits. So titignan po natin, i-check nyo po mga katiits itong mismong marker. Huwag nyo kaligtaan ha. Ayan ay lagi kong pinaalala sa mga katiits po natin, mga treasure hunter po natin, na kapag nakakita po kayo ng mga treasure marker, na mga legit po, mga man-made pong mga treasure marker signs o symbol, huwag nyo kaligtaan po sa pag-detect po mismo dyan sa markers na yan. Yung sa stone markers na yan, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. So, pwede nyo pong pukpukin po ng bato, ng maso or bato o umaso ba. Alam nyo na po yung tunog sulit at saka tunog ampaw. Pag sabing tunog ampaw, maluwag po yung loob. Posible po may rack enclosed item yan or may giveaways yan sa loob yan mismo ng bato. Madalas po yan mangyayari mga katiits. Hanap ng hanap pala yung ating katiits na kung saan pong location, babaling po sa mga yung pala po ang
item po ay nandoon sa mismo sa bato o rock enclosure items ka mga katiits. So yun po mga katiits ay huwag niyong kaligtaan po na i-detect po ng metal detector or gold locator or pwede niyong pukpukin po ng maso kung ito po ay solid, di solid po, tunog solid or ampaw, posible po may laman po yan katiits. So yun po, ito po napapansin ko mga katiits, yung apat mismong hole ay nakakwadrado po siya at pwede po kung ating lalagyan po ng guhit po ay lumalabas po siya ng X o tinatawag na item, treasure item po mga katiits or tinatawag yan na ay distance po, pwede pong 10 meters po ang layo niyan mga katiits kasi nga X is equivalent is 10 mga katiits sa Roman numeral numbers po mga katiits. So ito po tinitingnan po natin yung anggulo na pwedeng kasi nga ito yung napapansin ko po ito sa picture po nito ay parang nasa tabi ng ilog mga katiits. So tama ito mga katiits yung pwede pong yung X is equivalent to 10 or 10 meters distance. So i-check nyo po yung apat na sulok, apat na kanto. So ano po yung apat na kanto? Yung north, south, east and west mga katiits. So i-check nyo po yan mga katiits sa distansya po ng 1 hanggang 10 meters mga katiits. So kasi nga ito yung napansin ko po, ito yung dungaw po sa ilog mga katiits. So posible po ito ay may distansya po ng 10 meters po ang layo. So check nyo po yan yung apat na kanto. Pwede pong yung 10 meters kasi kung ito ay maliit lang yung ilog, pwedeng mga 10 meters ay lupa na po yan. So tingnan nyo po yung sa tapat nito mga katiits, may ito'y nakadungaw ko itong treasure marker na ito sa ilog mga katiits. Yung ilog na yan ay hindi gaano kalayuan yung kanyang tapat po ay lupa na rin yung sa kabila. So yun po, tingnan nyo po yan, pwede nyo i-detect po yun ng gold locator or metal detector mga katiits. So yung sa distansya po, magdistansya po ng 10 meters po mula dito sa kinalalagyan po ng treasure marker stone mga katiits. Ayan po mga katiits. So ito po yung aking nakita na apat na spoke hole o 5 na ito yung isa ay maliit po mga katiits. So yan ay lahat na po ng anggulo, lahat na po ng mga naka-engrave po na pwede po natin makapansin po mga katiits. So mayroon pa ako isang mga katiits na nakita. Mayroon siyang isang guhit po sa may bandang taas. Sa taas po ng apat na butas. Ito po yung nakaturo sa excuse me. Ito po yung nakaturo sa bandang east mga katiits. So i-check nyo po mga katiits. So ito po, ibig sabihin, ito kasing north niya ay ilog po. Yung bandang east niya, so bandang kanan ay lupa na rin mga katiits. Yung pinaglalagyan niya. So ibig sabihin, i-check nyo din yung bandang kanan niya ng mga 1 hanggang 10 meters po ang layo. Baka mayroon po yung itong coordinated markers or countersign markers. Yun yung mga katiis. Kasi tingin ko itong mga katiis na treasure marker ito ay medyo may kalakihan. So pwede pong malayo nga ang distansya nito mga katiis. So tingnan niyo po yung apat na sulok, apat na kanto. Ito po yung north, south, east, west mga katiits. So yun nga yung huli ko na kita yung ito yung may guhit po na ito yung nakaturo po sa bandang east mga katiits. So tingnan niyo po tingnan niyo po yung apat na sulok nito mga katiits. Ng 1 hanggang 10 meters mga katiits ang layo, north, south, west, and east mga katiits. Ayan po ay mga katiits. Sa pag ganitong mga medyo may kalakihan ng konti na mga markers, tinatawag nila na big boulder markers o tinatawag nila na big boulder sign ay mayroong kaakibat yan na counter markers o may tinatawag na counter or coordinated markers yan mga katiits. Pwede pong yung markers na yan ay doon po yung item o
nagtuturo o nagpipinpoint po yan ng item po. Yung pinaka coordinated markers or countersign markers na tinatawag mga katiits. Tandaan nyo po mga katiits, kapag malaki po yung treasure markers mga katiits, mayroon niyang kaakibat na countersign markers o tinatawag nila na coordinated markers mga katiits. Kaya nga, i-check nyo po, huwag niyong kaligtaan, i-check mo yung apat na kanto, yung apat na sulok tulad ng pong west, east, north, and south mga katiits. So yan po, 1 hanggang 3 hanggang 10 meters po ang layo sa east. Pwede po dyan sa west, opposite, 3, 7, and 10 din po. Pwede nyo pong i-detect po niyan. As well as the north, katiits, and also yung opposite niya sa south mga katiits. So, ganun din po, 3, 17 din pwede pong distansya po mga katiits. Ay po mga katiits, sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpadala nito. At ako'y nagpapasalamat din sa kanyang pagtitiwala na ito po ay ako'y napili niya sa pag-didikot at sa pag-analisa. At ako naman ay sabot kong makakaya, ako po ay binibigay po sa ating katiis na itong pagdikod analyze po, pues posible pong makita po natin yung items at sana atin pong natulungan. So ito muli mga katiis, huwag niyong kaligtaan po yung mismong bato, pwede niyong i-detect niyan ng metal detector or gold locator, baka mayroon yung tinatawag na rock enclosure niyan mga katiis. Okay mga katiis, pwede niyong pukpukin po ng maso or bato na malaking bato na pwede namang malalaman kung yung tunog solid or tunog ampaw. Kasi nga pag sabing tunog ampaw ay posibleng mayroong laman yan, may rock enclosed items yan mga katiits. Yun po yung palatandaan. So yan po mga katiits, harinawa po ay ating natulungan. Harinawa po ating na-guide po yung ating katiits na ito yung nagpadala ng treasure marker sa isang legit na treasure marker na stone marker nito na mayroong 5 butas, 5 spoke hole sa kanya mismong stone mga katiits. So yun po katiits ay yung ako po ay nagpapasalamat po sa inyo sa mga bagong subscriber ko, mga bagong followers at mga viewers. Thank you so much for watching. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video kong ipapalabas. Subscribe na rin mga katiits to help my small channel grow mga katiits. Okay po, ako po ay talagang nagpapasalamat po sa inyo ng marami. Sana po tayo pagpalain ng pong may kapal katiits at tayo makahits na. Okay, thank you so much for watching always mga katiits. Maraming salamat po. God bless us always.